Embrace. Abla, nandito kami. Papadala namin kay Juan. Magaganda. Talaga si Jody, ano. Ito yung mga apo ni Ablayan. Lalo kayo mga kabataan. Ngayon, kayo yung parating sinasabi na pag-asa ng bayan. No? Hindi tayo magiging pag-asa ng bayan kung wala si Kristo sa ating mga buhay natin. Kasi si Kristo lang ang siyang makapagbabago sa ating mga buhay. Sumandigan at tumasa, siya lamang yung pag-asa natin sa ating buhay. Papasalamat ako sa Diyos sa maski yung aking manugang, si Gemma, ay nakakilala sa Panginoon. Ngayon ay sila ng buong sambayanan, buong pamilya, sila ay naglilingkod sa Diyos ngayon. Sa inyo, una sa lahat, alam nyo ba yung word na kaligtasan? Alam nyo ba yon? Kaya ang i-share ko lang sa inyo is the very simple word of God na matatagpuan po sa salita ng ating. Sinasabi ko sa inyo, maliban na ipinanganak ka na muli, ang isang tao hindi siya pagharian ng Diyos. Ano yung pinanganak na muli? Pinanganak na muli, ano yun? Sapagkat tayo ay likas sa makasalanan, kinuspisan mo ng buong puso, just believe in your heart, na ang ating Panginoon ay namatay at nabuhay muli para sa ating bawat isa sa atin, tayo ay maliligtas. Kailangan natin ngayong panahon na ito ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay nandyan na, pinagkaloob na ng Diyos. Dapat hukunin na natin yon. Hindi natin babaliwalain yon sa ating mga buhay. Kaya sa oras na ito, sino ang nais na tumanggap sa ating Diyos bilang Diyos at tatapagligtas sa kanyang buhay? Tayo lamang ay sumunod sa mga panalangin na ito. Let's do it with our heartily, within our hearts. Gawin natin ito ng taos-puso because there is the genuine acceptance of our Lord Jesus Christ. Hindi lamang ho dito sa labi, talagang dito sa ating mga puso ay talagang tatanggapin natin, buksan natin ang ating mga puso sa oras na ito. Let's confess our sins to God. Walang sino man sa atin na hindi nagkasala sa harapan ng Diyos. Tayo lahat, ako, ikaw, ay makasalanan sa harapan ng Panginoon. And God will change our lives. Walang ibang makapagbabago sa ating mga buhay, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tandaan ninyo na ang Panginoon ay siya lamang ang daan, ang buhay at ang katotohanan. He is only the way, our Lord Jesus Christ. Kaya sino sa atin ang nais tumanggap na sa ating Panginoon sa oras na ito? I pray for you, tapos ipapanalangin ko kayo pagkatapos niyo. Let's just close our eyes at tayo lahat ay sumunod sa panalangin na ito. Thank you, Jesus. Sumunod kayo sa panalangin na ito at tanggapin ninyo si Kristo sa iyong buhay bilang Diyos at iyong tagapagligtas. Oh, thank you, Lord. Panginoong Hesus, kami po ay lumalapit po sa inyo. Na buong puso, Panginoon, na binubuksan namin ang aming sarili sa iyo. Nais namin, Panginoon, na sa oras na ito, kami makadako sa trono ng iyong biyaya. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan mula nung aming pagkabata hanggang sa panahon na ito. Patawarin mo kami, Panginoong Hesus. Tinatanggap ka namin bilang Diyos at Panginoon ng aming mga buhay. Ikaw na ang maghari sa aming buhay magmula sa oras na ito. Maraming salamat sa kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.
Amen. Amen. Walang manalangin sa inyo, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa bawat isa na natin ito. At nakinig po, Diyos, ng mga salita. Salamat po, Lord, sa panahon nila na pinagkakaroon sa iyo. Na ang mga salita mo ito, Panginoon, na kanilang nairinig ay muling maitanim sa kanilang mga puso. Ito, Panginoong Isus, na makita nila na iyong mga salita ay totoo at makapangyarihan. That your word of God is like the double-edged sword that will penetrate into our divided spirit and soul. Salamat, Panginoong Diyos, sa salita mo ito. Buhayin mo sa kanilang mga puso sa panahon, O Diyos, ng bawat pangailangan ng ating mga kapatid. At sa oras na ito, dinadalangin ko po ang bawat isa sa kanila na, O Diyos, ikaw ang pumatagpo sa bawat ilang sa bawat ilang sarili sa oras na ito, Panginoon, na may makitang mga pagbabago sa kanilang mga buhay na tunay, Panginoon,